update sa mga alaga natin ngayon. Ayan sila. At ang putik po dito sa lugar namin ngayon dahil ilang araw nang umuulan. Ito yung ating mga native. Ang putik. Hindi ako makahanap ngayon ng ipa para ilagay sana sa lapag para hindi sana ganyan kaputik. Ayan sila. Ayan yung ating ginawang itlogan. So ayun yung ating gansa. Naghahanap siya ng bulati. Ito yung ating mga Bengala at Muscovy. So ito yung bagong kulungan nila ng mga breeder ko. Kung makikita nyo, ayan ang putik na talaga. Nilagyan ko na to ng buhangin tsaka ipa pero pumutik pa rin talaga ng ganito. Ayun kasi inaano nung gansa, nuhukay, kaya nagkaroon ng ganyan dyan. Matatambakan ulit natin yan. So ito na yung mga itlogan at may naglilimlim na dito. Ito. Ayan, ang daming itlog. Ewan ko kung itlog niya lahat yan. Pati itlog ata ng Bengala. Pati Bengala dito may itlog. Ayan, ang dami. Ito sure ko mapipisa niya yan dahil napakadami. Pero babawasan ko na lang yan pag lagay natin sa incubator. Pag mga fertile na. Iilawan natin. Tapos, ayan mo lang laman. Itong isa dito, marami ding itlog. Yan, marami rin itong itlog. Hindi lang kita sa camera. Ewan ko kung ilang breeder natin ang umiitlog dito. Basta madami yan. So, ayan yung hinukay ng gansa. Bumaha tuloy. Ayan, napakaputik po ngayon dito. So, ayan sila, pinakawalan ko muna. Pinalabas ko muna. Para makahanap sila ng mga makakain nilang insekto. Mga bulate. Tsaka damo na rin. So, kailangan ko ngayon maghanap ng ipa. Para hindi ganito kaputik yung kanilang sinisilungan. So, may tolda naman to. Ayan. Saka yung kaya lang pumuputik pa rin talaga siya. Tapos ito yung ating, ay nagulat. Yung ating native na breeder. Soon to be breeder. Dalawang babae yan. Pure native po yan pero malalaki okay. Kasi ang pakain ko sa kanila, same lang ng pagkain itong ating mga crossbreed. Ayan, ang lalaki na nila. Ato na yung isa, ayan, natutulog. Halika na. Starter feeds at mais yung pinapakain ko sa ating mga baboy. Ito na sila, mga breeder natin. Ito malapit na umitlog. Mababa na yung puwetan. Tapos ito yung nabili natin ng native na manok. Ay, crossbreed sa Rhode Island na rin. Hindi ko alam kung 1 month na sa akin to. Pero hindi pa sila umiitlog. Parang matanda na ata yung nabili ko.
wait ko pa ng 1 month ulit pag di pa talaga umitlog. Patayin ko na lang siguro. So, ito na naman yung ating native na rooster, tsaka yung Bengala natin na rooster din. Gaaway na naman sila. Matapang ano natin eh, Bengala. Ayan ay lalaki. Hanggang October pa ata mag-iitlog to eh. Ang ating Bengala. Pero ngayon, pakunti-kunti na lang itlog niya. Minsan, 3 days siya bago mangitlog. Minsan, 2 days. Hindi siya araw-araw umiitlog na. Ganon siguro pagpatapos na ang kanilang breeding season. Ayan, kinakain niya. Oh, yung maliliit na bulati. Bulati ba yun? Uuod. So, may kinakain siyang maliliit. Tinakawalan ko yan mga kabackyard para syempre makain niya mga insekto dito sa paligid ng bahay natin. So, ito yung hen. Mabait to. Hindi siya mailap. Yung lalaki lang ang sobrang ilap. Ayan, kita nyo sobrang damo dito ngayon. Sagana yung ating gansa. Pero pinapakain ko pa rin yan mga kabackyard ng feeds, yung gansa natin. Ng duck layer na may halong mais. Yan mga breeder natin ng Muscovy, itong gansa, itong Bengala, yung manok. Same na sila ng mga kinakain. Basta yung mga breeder. Kahit na nakakalabas sila dito, pinapakain ko pa rin sila. Kaya kung makikita nyo, ayan, ang ganda ng katawan. Tapos kumakain pa sa palayan ng mga kuhol yan. Pero hindi ko sure kung pati bunga ng palay kinakain nila. Kasi kung makikita nyo dito sa may harapan ng bahay namin, palayan siya. So, ito yung bahay namin. Ayan yung harapan. Kasi dito yung right of way namin. Kaya yun yung harapan namin. Pero tinatanim pa rin ng palay dyan. Siguro pag ginamit ng daanan yan, tsaka na lang sila hindi magtatanim. Tapos ito yung kulay gray natin na breeder na Muscovy duck. Pumangit yung balahibo niya mga kabackyard kasi pinutulan ko yan eh. Pangit pala tingnan pag ano. Pag pinuputulan sila ng mga pakpak nila. Dati kasi kung saan lumilipad kaya pinutulan natin. So ayan, sinagad-sagad ko talaga yung putol. Pero tutubo pa rin siguro yan. Ganyan siya. Kuyak, ika-ika na naman to. Galing siya dyan sa loob ng ano, ng palayan. Mga 1 month na lang ata i-harvest na yan kasi may mga bunga na siya. Dami na siyang bunga. So, pumapasok lang sila dyan. Ayan sila. Dito kasi banda mababa yung lupa kasi nga palayan to dati. Yan. Yung straight na yan palayan yung dati. Ngayon, hindi na sinasaka kasi nga hinati-hati na yung lupa at tatayuan na nila ng mga sari-sarili nilang bahay. So ayan, naghahanap sila dyan ng makakain na kuhol. Pati yung mga damo kinakain nila. Tapos lulusot lang sila dyan, pupunta sila dyan sa palayan. Ayan o, apakalawak niyan. Pero hindi na sila lumalayo, dito lang sila sa tabi. Ayan na. Papasok na yung Muscovy duck natin doon. Hindi naman nila inaabot yung palay. Pumapasok lang sila sa loob, siguro kuhol lang yung hinahanap nila dyan. Ayan siya. Gahanap sila ng kuhol.
Kaya sigurado wala nang kuhol dito malapit sa may tabi. Nubos na nila. Ganda mo na oh. Ito dinamuhan ko pa nung nakaraan, grass cutter ko yung electric na grass cutter natin kaso hindi na umabot. Nalobat na siya. Kasi ayan, ang daming kangkong dyan. Siguro sa isang araw kukuha ako ng kangkong, papakain natin doon sa native natin na baboy. Yung mga tanim ko Madrid Agua yan, tumubo na. So ito yung na-harvest na natin. Nagkakaroon na naman siya ng mga dahon. So ayan, halos maano na. Halos kalbo na yung ating Madrid Agua. So ayun pa. Haharvestan pa natin yung may mga malalaki na naman siyang dahon. So ayan, hanggang ngayon mga kabakard, maulan pa rin dito sa amin. Sa lugar namin dito, Tarlac ito. Maulan dito. So ayan yung mga lavender natin na ano, breeder na Bengal. Simula nung last na nakapapisa yung native natin ng itlog nila. Yung mga initlog nila ngayon, hindi na fertile. Ewan ko bakit ganun. So hanggang dito na lang mga kabakyard. Salamat sa panonood and don't forget to like and subscribe sa aking YouTube channel. Salamat po.